Eto na naman po tayo, na nangungulit sa inyo at pasensya na sa aking video at medyo practice lang lolo. Okay, ipagpapatuloy ko po yung aking video na may dalawa na akong video ginawa para sa upgrading ng grid-tie inverter, then upgrade to 10 kilowatts hybrid inverter, single phase, 48 volts DC battery. Ang nakalagay doon dati is 10.2, but ang napansin ko kasi medyo upgraded tong software ng 11 kilowatts. Kasi itong pinili ko, ito yung tinatawag nilang pwedeng i-parallel. So, we'll see kung anong performance ito pag ikinabit natin. So, ayan po, ang layout plan po natin for POWMR brand na 11 kilowatts, 48 volts DC to 22 to 40 volts, single phase hybrid inverter. Ito ang napili ko dun sa video ko before na dalawa pinagpili akong brand. So, ito yung napansin ko na hindi naman masyadong mahal, pero yung performance niya malalaman pa natin pag na-install na natin to. So, pero nakita ko naman din yung mga mga comments nila. So, wala naman ako nakitang cons na sinasabi nila doon sa comments nila. So, ang napansin ko lang dito, yung mga old inverters nila ng PWMR. So, may mga comments yung mga DIYers regarding dun sa mga inverters na old model, like maybe up to 3 kilowatts. So, napansin nila na medyo maraming defective yung inverter na yon. Ang sinasabi nila, number one, yung kanilang frequency. Number two, yung interference. And number three ay yung performance ng mga ng inverter na yan. So, I hope I am still communicating with the company kung yan ba ay na-improve na nila bago ako bumili nito. Kasi mahirap din bumili kung may problema yung unit. Hindi lang basta-basta yung presyo ng 11 kilowatts. So I hope when they answer my query, sana lahat ng mga issues na binabanggit sa mga YouTubes, sa yung mga DIYers natin, mga kaibigan natin DIYers, sana na-improve na or na-solve na ng PWMR company to. So, kung hindi sila sumasagot, maybe I shift to another brand. Mostly naman, pare-parehas lang to, nakakaiba lang talaga sa brand. Technology the same. So, kung mapapansin nyo itong 11 kilowatts, mapapansin nyo yung ibang 11 kilowatts with parallel, almost the same technology. So, iba lang siguro sa customer after sales service or sa customer service. Kasi kung naatinan ba yung mga nagiging issue nyo, problema nyo. So, pero same solar technology to. Basta yung nabanggit ko doon sa dati kong video na itong lahat ng halos siguro mga 4 or 5 brand, almost the same technology. So, the rest na hindi ko nabanggit doon, ibang klase yan. So, medyo mahal nga lang yung nasabi ko na yung ibang brand. Kailangan natin yung electrical safety. So, number one is kailangan nating i-layout yung mga panel. Number two, lagyan ng mga markings required ng NEC na lahat ng ginagamit na electrical
equipment or components, kailangan naka-label. And we have, of course, yung wiring nito. Kailangan naka-follow rin sa electrical code. Mga wirings ng battery, wirings nitong output. So, nasa manual nitong 11 kilowatts hybrid inverter. So, may manual siya na available. So, kung pwede nyo, doon na lang muna nyo tingnan. So, ipapakita ko rin yun pagka ini-install ko na to. So, makikita nyo yung size ng mga kable. Sa next video, makikita nyo yung paglalagay ko ng 710 watts or 610 watts na solar inverter. Paano ko wiring? Naka-ready na yung bubong ko kasi meron na siyang dating grid tie inverter. So dadagdagan ko na lang yung panel sa taas. So may space naman kasi medyo maluwang naman yung bubong ko. So we'll see sa next video i-layout ko rito kung paano ko ilalagay yung solar panel sa taas at paano ko din-design yung hybrid inverter na to at ilan yung panel na dapat kong bilhin. So ito yung video ko. Yan. Ito yung nga pala yung din-design ko na layout kung saan ko i-install yung mga components. So, kung mapapansin nyo, naka-grid to. Naka-grid siyang ganyan. So, kasi nyo yung grid na yan, so yung 4 feet by 8 feet ang isang tabla, plywood. So, ang ginawa ko, 4 feet times yun ng 12 inches. I-convert nyo ng inches, it is 48 inches. So, napansin ko, yung ano niya dito, yung unit. So, 48 inches, i-multiply nyo sa 25.4 para maging mm. So, kung ito ay 60 units na grid, ang total ng 4 feet is 1,200. Let's say 1,200 na lang para ma-divide natin dito. So 1,200 sa 60. So it times, ito 60 times 2 mo. So kada isang slot dito 20 mm. So para 20 mm times 60. So ito 1,200 to. 1,200 to. Para kapag kinuha ko yung measurement nitong inverter. So swak na swak siya, medyo malaki to. Sa 11 kilowatts, malaki yung inverter. So maluwag yung space na ginawa ko rito. Yung space dito halos isang pie dito. Tapos so kung may mga gusto pa ako ilagay, pwede kong ilagay dito. So itong breaker, nandito siya, pwede kong ilipat dito sa side na to. Kasi may mga ilalagay pa tayong mga components dito na hindi natin alam na sasalpak natin dito. Maraming abubot na pwede mong ilagay rito. So 1,200 to 1,200 square yan. 4 feet by 4 feet yan. So saktong-sakto siya. So may dalawa akong isolator kasi yung PV input niya dalawa. So I think 7,500 each watts each, 7,500. Then ito yung AC isolator. Kung kailangan ko magdagdag ng AC isolator, kung meron siyang second, kung dalawang output, maluwag pa rito. So ito yung 63 amps main service circuit breaker. Ito naman, kung gusto ko siyang lagyan ng ATS for, pag gusto mong lagyan ng generator, kung gusto mong bumili ng generator, nakaabang na siya. Available na ito lahat ng to. Except itong isang isolator at saka isang combiner box.
At saka itong mga metering na to at MCCB, bibili pa natin yan, ilalagay natin. Pero naka-layout na, so madali na itong paggawa. Kuha na lang tayo ng karpintero, paputol to, dadalhin sa shop doon sa workshop ng karpintero, putol yung 4 feet by 4 feet. Then, i-ano natin, i-just, after that, we just put it in all the components inside. So yun, so ito yung unang video ko, mapansin nyo nandito siya, yung unang video. So kapag kinilik nyo yan, mapapanood nyo yung video ko una, medyo mahaba-haba ng konti, bahala na kayong umintindi sa lolo. Okay, so and then this is the second video about upgrading. So mapapanood nyo yan yung fighting inverter. So bakit dito nyo mapapansin, dito makikita yung kung bakit ko pinili ito. Masyadong mahal yung ibang inverter, kaya medyo doon ako sa economical, pero gumagana naman siya. Pero hindi na, kaya ako in-oversize, ayun pa nga pala isa. Mostly, kaya ako in-oversize yung inverter to 11 kilowatts to compensate lahat noong mga tinatawag nating mga nakaka-apekto dito sa performance ng ating targeted inverter. Kasi kung oversize siya, hindi siya masyadong iinit kung ang load niya napakababa. Ganun. So may mga motor kasi ako na mayroon akong 4 na aircon, 2 motor na, isang motor sa na 1 horsepower sa deep well at isang motor na pang booster. So total of 6 horsepower yung kailangan patakbuhin dito. But hindi naman sabay-sabay yun. Yun naman intermittent ang gamit. It's either pump. Yung aircon naman hindi ganun kataas yung starting current siya, kasi medyo inverter type. Lahat ng aircon ay kinabit ko 4. So in this setup, dito pa lang sa setup na to, hindi pa kasama ang panel. Gagastos na ako rito na kulang-kulang, maybe mag-budget ako ng